Natin live sa pamamagitan ng telepono si NCRPO Chief Director Guillermo Eleazar. RD, magandang hapon. Welcome sa QRT muli, sir. Yes, magandang hapon Emil at magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Unahin po natin na RD yung cybercrime raid na inilunsad ninyo dito po sa lungsod ng Pasig. Sa inyong palagay, sir, bakit po kaya parang dumarami yung mga nag-ooperate, yung boiler room operation dito po sa ating bansa? Hindi ito yung unang operation ng na-involve itong grupo ito. Last August nagkaroon tayo operation din at nakipag-ugnayan nga itong investigador ng dito po galing sa Australia. Dahil nga dun sa mga nabibiktima mga Australian na saan dito itong kanilang boiler room. Ngayon, masasabi natin na napipili nila ito dahil itong ating kasing mga telecommunication companies, even though ando naman yung maganda nating coordination with them, pero dahil nga sa mahigpit ang ating yung ating batas, hindi man tayo basta makahingi sa kanilang mga technical information at kailangan pa natin ng mga court order to get those information. So, yun ang konting restriction sa ating law enforcement agencies pertaining to cybercrime. Kaya masasabi natin na nakita ng mga sindikato na dito sa Pilipinas mas maalwan sila makapagsagawa nito. But kasi may kaparaanan pa rin naman tayo ginagawa just like what happened now. Pero kailangan natin talaga ng mga basic information upang sadyang talagang ito'y mabigyan ng tutok at magkaroon ng magandang operasyon hinggil dito sa mga sindikatong ito. Kumpara doon sa mga nakalipas na operasyon ninyo laban dito po sa mga boiler room, sa pagkakataong ito, meron hong mga Pilipino at Pilipinang involved. Ano po masasabi nyo rito? Yes, totoo yun. Nakausap natin kanina itong 24 na Pilipina. Napag-alaman natin na yung itong kanilang pagsama sa kumpanyang ito ay dala ng pangailangan at hindi man nila alam na ito ay involved sa illegal activities. They were just hired to be call center agents na ang role nila is actually isa dun sa mga ginagawa dun sa modus na nagkakandak ng survey. Binibigyan sila ng mga pangalan ng mga individual galing dito sa grupong ito, and these are Australians. And then from there, tinatawagan nila at kinukuha ng mga informasyon. Ito na yung process ng profiling. So that after na dumaan sa survey nila, sinasala nga ito ng grupo para alamin kung sino yung pwedeng mga magandang potential victims na i-engage ngayon ng sindikato para ngayon, malure dito sa bogus na investment company na ito at eventually, makakuha ng pera at eventually tatakbuhan ka. Nagbigay daan daw, RD, yung mga paunang operasyon ninyo dati sa mga boiler room para ho ilunsad ninyo yung raid kanina dito naman sa boiler room na ito. Tama po yun. Kasi yung na-arresto natin dito sa Alabang last August, ito po ay konektado dito mas malaking grupo ito. Kaya nabanggit mo nga kanina, Emil, mas organisado ito. Kasi makita natin kanina, doon sa dalawang establishment na ating pinuntahan, makita natin na talagang we can say na call center setup ang naging presentasyon doon. But at the same doon, upon our verification with the Securities and Exchange Commission, itong kumpanyang ito, itong establishment na ito man ay walang permiso para nga mag-involve sa mga ganitong transaksyon. Kaya nga, ang piniprepare nating kaso ngayon, itong Section 26 ng Republic Act na siyang pertaining to Securities Regulation Act na nagbabiolate nga dito sa mga kliyente o mga potential victims na kanilang binibiktima. Sa inyong pagsisiyasat, RD, mga magkano po ang nakukulimbat ng grupo na ito? Initially, doon sa ating pakipag-usap, doon sa mga private investigators na galing pang Australia, isang transaksyon ay at least $55,000. And nabagit ka kanina, ditong chief investigator ng Internet Fraud Watchdog na multi-million dollars na ang nabiktima nitong grupong ito. At sabi nga niya, for the past 20 years, paikot-ikot lang at dito. Kung batidin natin mga expat to, mga foreigner, kaya nga na-arresto natin dito ay 8 mga foreigners. Na nabanggit mo kanina, 3 US nationals, 3 British, 1 Canadian,
at isang taga-Ghana. At yung mga Pilipina, ito lang yung ginagamit nila ngayon para doon sa mga telemarketing or sinasabi nating pagkakandak ng survey. Mula ho na magkanta kayo ng mga operation laban dito sa mga boiler room, RD, meron na ho bang mga kababayan nating dumulog sa inyo para ho magreklamo laban sa mga sindikatong ito? Sa nakita nating sitwasyon, gaya rin nabanggit na itong mga private investigators, ang nabibiktima nila ay mga foreigners. So kasi ang ginagawa naman nila dito is that through open source, kumukuha sila ng mga individuals na pwede nilang i-profile. And base sa kanilang modus, ito ang grupo ito specifically, ang tinatarget ay mga Australian na victims. Ito yung mga retirees, ito yung mga pensioners, or nakita nila na may mga pera na nakatago, na wala nang hindi pinagagamitan, at ito yung kanila na profile. So sa ngayon ay wala naman tayong mga Pilipino na nabibiktima. Kaya nga sinasabi nga is nabibiktima yung mga foreigner at dito sa atin nagagaling, kaya hindi maganda para sa imahe natin. Kaya napakaganda ng koordinasyong ginagawa ngayon itong ating foreign counterpart, not just the Australian counterpart, but interesado rin po yung US government or US counterpart natin dahil meron po mga naarestong mga Amerikano na pwede rin namang magresulta pa rin sa pag-ibiktima ng kanilang mga national. RD, nagpalabas kamakailan ang Malacanang ng kautusan para ko sa mas mahigpit na crackdown laban sa mga dayuhang iligal na naninirahan dito sa ating bansa. Initially, sir, sa mga naaresto ninyo, meron ho ba kayong nakikitang illegal ding naninirahan dito po sa Pilipinas? Ito pong ating naarestong walo, we have to check with the Bureau of Immigration at base po sa initial na interview sa kanila, matagal sila naninirahan po dito. In fact, some of them are married to our countrymen, mga Pilipina. Pero din po yung naaresto natin doon sa Alabang last time na siya po ay kasal sa isang Pilipina. So, but just the same, just like ito po mga naaresto natin mga Chinese nationals doon sa online illegal gambling na natin naaresto, will be coordinating with the appropriate agencies, in particular itong Bureau of Immigration, para po sa kanilang status. Baka may babala po kayo sa ating mga kababayan na baka maalok ho sa mga susunod na panahon na magtrabaho sa ganitong klase ng operasyon. Kayo na ho magbigay ng inyong mensahe, RD, sir. Well, tama po, nakakaawa yung ating mga kababayan kanina. Nakita natin na talagang kapit sa patilim, sila po dalhin lang din. But just the same, ganun pa man, meron po silang pananagutan. Kaya tayo nananawagan sa ating mga kababayan na napakaganda rin naman sana na yung sa inyong employment is you have to check kung ano po yung mga kung ano po yung talagang nature ng trabaho doon. Kasi kagaya nun, specifically they were told na sabihin na sila ay nasa Australia. So magdududa na po tayo ng ganun kung bakit merong misrepresentation. Ang sabi daw sa kanila, kasi pag nag-conduct sila ng survey na kausap nila Australia ay mga Australians, kung babanggitin nila na wala sila sa Australia, baka hindi sila kausapin. Pero dapat po magduda tayo. So sa mga ganung pagkakataon, maging mapamili tayo. At you can always prepare your situation to the authorities. Pwede po yung ating sa kapulisan para po mag-conduct ng investigation doon po sa mga employment na inyong pinasukan. RD, ilang katanungan lamang hinggil dito sa 7 pulis Las Piñas na sangkot umano sa kaso ng hulidap na sumuko po sa NCRPO. Ano ang naging coordination, sir? Bakit po sa inyo pinili ng mga pulis na ito na sumuko? Yes, so sa atin kasi sumuko dahil tayo nagbigay ng warning sa kanila na they have to surrender. Kaya po nakipag-ugnayan sila sa district director ng Southern Police District. Kung matatandaan po natin, immediately after, ito pong nalaman natin itong nangyaring extortion, nag-atas ng Southern Police District Director na si Senior Superintendent Eliseo Cruz para mag-report lahat po ng 36 na members ng Station Drug Enforcement Unit at only 7. Ito po yung 7 na hindi sila nag-report. Kaya nga po yung ating ginawa doon, pinasa publiko natin na itong mga tao ito na siyang tinuro nitong mga biktima. Pati na rin po yung ginamit nilang sinasabi nating minor na siya tumatanggap nung payoff, nung abutan ng pera, siya po yung tinuturo at pati na rin yung nabiktima nila. So, pinaghahanap natin sila at sa ngayon naman po is lumutang na sila dito and what we can say is that itong pagkakataong ito, yung pag-surrender po nila, this is a welcome move. It further fortifies our internal cleansing drive po as ordered by our Chief PNP, General Bayalde. At mabigyan tayo ng pagkakataon na talaga maimbestigahan ito
At ang gusto po natin dyan, matutukan ito at eventually po matanggal sila sa serbisyo. Bilang protocol mula po sa puntong ito, paano uusad ang investigasyon? Nasampahan na po ba sila ng mga kaukulang reklamo? Para po sa kasong kriminal, nakapagsampu na po ng kidnapping with serious illegal detention. Ito happened na when it was filed, regular filing po yan kasi hindi naman po natin aresto siya nung gawin yung krimen. But just the same, ay magkakaroon po ng criminal investigation at tututukan pa natin yan para eventually makakuha tayo ng warrant for their arrest at non-bailable offense po yan. Ngayon, sa administratibo naman po na sinasabi natin, eventually ang hangad natin, yan po yung masibak sa serbisyo, papailan po natin siya ng kaso at nagkakaroon tayo ng investigasyon. Grave misconduct calls for dismissal from the service at no less than dismissal from the service ang deserve nitong mga taong ganito na in fight dun sa kanila dapat na ginagawa kasi nakita po natin dito ito po yung police abuse of criminal activities and especially when they are doing this against suspected criminal themselves and take advantage of the vulnerability nitong mga biktima na ito and more so they are intimidating this through the being police at wala pong lugar sa ating organisasyon itong sitwasyon na ito. Kaya nga po sinasabi nga natin na we are one with our PNP in the goal of cleansing our ranks and restoring dignity, nobility, and gallantry in our profession. At gagawin po namin kung kinakailangan tanggalin po ang mga pulis sa ganyan, gagawin po natin yan. Maraming gusto magpulis. But, well, ito naman po ay ito pong internal cleansing natin ito. We will not hesitate na gawin yun. But I firmly believe that the cleansing of our ranks, that the public sees now, will rekindle the fire in the heart of the majority of the police personnel na talaga namang gumagawa ng tama. RD, nakausap niyo po ba itong mga pulis na ito? May binanggit po ba sila ukol sa kaso? Yes, nakausap sila kanina after na hirap sa media at they have their own reason na reason na wala naman po talagang ginawa lang nila yan and dapat nilang panagutan yan. Kaya nga ito po sinasabi natin na kailangan natin ng effective supervision. Lagi natin sinisisi ang mga PO1. Well, while it is true that here in NTRPO, 56% of our uniformed police personnel are PO1 at they're the one engaging or dealing with the public. Pero kailangan talaga nilang ng direct supervision or effective supervision ng kanilang commander. At kaya nga po, nirelieve natin for command responsibility, yung hepe ng kanilang drug enforcement unit, pati na rin yung chief of police dahil nagkulang sila sa pag-supervise at nangyari itong sitwasyon na yan. Mga kapuso, si NCRPO Chief Director Guillermo Eleazar. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Yes, maraming salamat, Emil. Magandang hapon po sa atin at mabuhay po tayo.